Some relocation sites within Metro Manila are ready for occupancy. This is Paradise Heights in Tondo, Manila. It's one of the 11 in-city relocation sites for thousands of families living in creeks and rivers or so-called danger zones. Galing kami ng Tabing Ilog. 8 taon ako nangupahan sa Tabing Ilog. So, nung sinabihan ako na gigibain na yung ilog, relocation kami, nalipat kami rito. The government aims to move 8,000 families to in-city relocation sites this year. 6,000 meantime will be transferred outside Metro Manila. Dalawa yung pagpipilian eh. Isang Bulacan, Pandegang, Carong, at saka dito sa Balot. So dito po ang inano ko kasi medyo malapit po. Kasi dito, kasi sa may Pandegang, Carong, malayo. Pamasahe, pagkain mo. Mahirap din ang buhay doon. Di ka gaya dito, kahit paano makakapag-ano ka ng ano. Diskarte ka rito, pwede ka maghanap buhay kahit ano doon. Kasi malapit po rito. Sa pagbabantay gate, yung mga outsider, yung mga bata, papasokin nyo lang yung mga bata para sa kanilang kaligtasan. Yung sa mga magulang. Para safe yung mga bata. Tama po ba yun? Pangalawa, pagdating po ng alas 10, yung mga outsider, kailangan po huwag na po silang pumunta rito para lahat ng building 1 na nakatira po dito ay makatulog sila ng maayos, tahimik. Kaya nga gusto ko lang po sa building nito ay purpose ko katahimikan po ng building namin. Yun po ang gusto ko. Sa pagiging, minsan nagkakaroon kami ng problema sa tubig. Katulad ngayon, yung pump room namin, di ba tinuro ko sa inyo gaano kadami ng di ano natin nasilip natin kanina, di ba? Isang baitang at lagpas ng isang baitang na isilip natin yung tubig kanina, di ba? So, hindi pa pwedeng kargayin yung tubig hanggat sumasakto kailangan ng 3. 3 kasi ang nagkaano niyan eh, 3 building ang kukuha ng bawat ano dito, 3. Building 1, Building 2, at Building 11. 3 ang maghahati. Kailangan pagdating ng 3, pagkahatian nyo yun. Kaya sa hindi namin bilang operator, hindi pwedeng kargahin ng 1 or 2. Kailangan po sakto sa 3 ng baitang o sobra pa sa baitang pwedeng kargahin ng tubig. Dahil marami pong gagamit eh. Nung una naming dating, nakita ko agad ang sisipag ng mga tao dito. Pero, kasi nung una, sobrang lower na expectations ko. Ang na-expect ko na mangyayari is papahirapan kami ng foster family namin, papagurin kami sa mga gawain, at alam mo na. Pero nung una namin nakita si Nanay Bess, kasi siya yung unang pumunta ng foster family sa gym mismo, kung saan yung pick up namin. Ninananay na agad kami. Like, natutuwa ako na, ay, ang laki naman namin. Na-bless kami na may biglang gantong foster family na pick up sa amin. Like, ramdam mo yung aura ng pagkananay niya. Inananay kami, lahat-lahat yun. Tapos sinabihan kami ano yung mga kailangan namin gawin. Ang unang pinagawa sa amin was nagbantay kami ng Unit 1 mismo. Kami yung taga-bantay, parang barangay police. Nakita naman sa kay Ponce. Nakakatawa nga na piniram siya ng damit mismo. Ayun, tas pagkatapos yun, pinakita sa amin kung paano nag-work yung water system nila. In-explain niya mismo lahat-lahat and how it will and how it operates. Tapos pagkatapos na yun, kaming 4, pinalinis kami, naghati kami kung sino yung magwawalis at kung sino magmamap ng floor. Actually, may nakausap akong bata. Kasi may mga bata doon ang kukulit at nakakatuwa sila kasama. Nagtanong ako sa kanila, saan break ninyo na ba? Kasi sinabi niya, ay, kuya, hindi po. Hindi na po ako nag-school. Nag-drop out na po ako. Which is, nagulat ako. Pero yung mga story nila, doon ako na nagulat. Sobrang dami akong natutunan. Sa story pa nga ni Nanay Bess, nagulat ako. Sa story pa nga ng mga bata. Like, so, ayun. Sobrang saya.